Sa dinami-dami ng baryo, Nanay Pamela, bakit ho dito niyo po pala napiling pumunta? Sa lugar na nadadamakan ng mga negosyanteng gustong gawing syudad ang lugar na to. Sa pagkakaalam ko, Nay, bihira namang mamalagi ang mga aswang sa ganitong matao at maingay na lugar. Sa panahon ngayon, Angela, hindi na namimili ng lugar ang mga aswang para makabiktima. Pinupuntahan nila ang mga lugar kung saan marami ang hindi pa nakakakilala sa kanila. Kung saan madali silang makahalo at magkunwaring tao para makakuha ng biktima. Iyan ba talaga ho ang rason, Nay? O kaya naman yung napili ang lugar na ito ay dahil sa mga balitang may babaeng aswang na namimiktima ngayon dito? Malamang sinusundan nyo lang talaga ang babaeng mandarangkal na pumatay kay Kuya David. Sinabi ko na sa iyo, anak. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang mandarangkal na yon. Kaya kahit saan pa siya pumunta, susundan at susundan ko siya. Naiintindihan ko naman ang galit nyo, Nay. Pero wala namang kasiguraduhan kung totoong may umaaligid na aswang dito. At kung meron man, napakaraming manunugis ang pwede nating i-assign sa lugar na ito. Bakit ayaw nyo? Alam nyo namang kailangan tayo doon. Alam mo, hindi ako mapapanatag hanggat hindi ako mismo ang makakapatay sa mandarangkal na yon, Angela. Pinatay niya ang kuya mo. Kaya may personal siyang atraso sa atin. Kaya habang humihinga ako, hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng Kuya David mo. Yung Aswang Confessions na page sa Facebook, peke yan. Sila ang mga nagnanakaw ng videos namin. Ina-upload ulit at sila ang kumikita. Habang kami ang nawawalan. Sa totoo lang, sobrang naapektuhan na ang channel namin. Bumaba ang reach, nalilito ang audience at posibleng mawala lahat ng pinaghirapan namin. Wala pa kaming official Facebook page, kaya yung page na yan, hindi kami yan. Nakikiusap kami, tulungan nyo kami ngayon. Ngayon din. Puntahan nyo ang page ng Aswang Confessions sa Facebook. I-click nyo ang 3 dots. Report. Piliin ang fake page or intellectual property violation. Kahit isang report mo, malaking tulong na. Kung hindi natin sila mapipigilan, magtutuloy-tuloy lang ang pagnanakaw nila. Kayo na lang ang pag-asa namin. Sa mga tutulong, paki-comment doon para malaman namin kung sino ang mga sumusuporta sa amin. At kahit anong mangyari, hindi kami papatinag. Patuloy kaming gagawa ng kwento para sa inyo. Kasama namin kayo at lalaban tayo. Isa ba kayo sa mga curious kung posible bang umibig ang isang tao sa isang aswang? Paano kung ang babaeng nagpatibok ng puso mo, ang akala mo noong una ay hindi kayang magmahal, ay hindi pala normal at nagpapanggap lamang na tao? Kaya mo bang ipaglaban siya at kalimutan ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao? Paano naman kung ikaw mismo ang isang aswang na umibig sa isang tao? Kahit alam mong imposible at hindi dapat magsama ang dalawang lahing nagmula sa dilim at liwanag. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Athena. 28 taong gulang na ako at nagtatrabaho bilang isang web designer dito sa Quezon City. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang kwentong kakaiba. Isang kwentong kahit ako nung una ay nahirapan din paniwalaan agad. Pero masasabi ko pong totoo ang lahat ng ito dahil personal ko pong mga kakilala ang mga tauhang laman ng confession kong ito. Sa totoo lang, hindi ko rin akalaing may mga channel pala na tumatanggap ng ganitong klase ng kwento. Kaya naman nang madiskubre ko ang Aswang Confession, hindi na ako nagdalawang isip na ibahagi ang istoryang ito. Ang kwento ng dalawang taong nagmula sa magkaibang lahi. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nagkaroon ng isang kakaibang ugnayan. Para na rin po pala sa kanilang privacy, Miss Ligaya, pinalitan ko po ang mga pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito. Tawagin na lang natin ang babae sa pangalang Kimberly. Isang bayarang babae.
isang stripper na sanay sa magulong mundo ng gabi. At ang lalaki naman ay tatawagan nating Thomas, isang bilyonaryong CEO na tila nasa kanya na ang lahat, ngunit may tinatagong lungkot, dulot ang pag-iwan sa kanya ng kanyang sariling ina. Sa madaling salita ng kwentong ito ay tungkol sa dalawang taong magkaiba ang mundo. Pero minsan pala, ang mga landas ng dalawang taong hindi dapat magtagpo ay nagkakasalubong pa rin sa paraang hindi inaasahan. Kuya Thomas! Joshua, ang laki-laki mo na. Ilang taong ka na ngayon? 16? 17? 20 na po ako, Kuya Thomas. Really? Tingnan mo nga naman. Napakatagal rin pala mula nang huli akong pumunta sa bayang ito. Oo nga po, Kuya eh. Namiss po namin kayo. Oh, pinsan! Long time no see! Kuya Ryan, Himala! Hindi ko na-expect na attend ka pala sa party na to. Pagkakaalala ko kasi, mula nang pamunuan mo ang base sa Manila, hindi ka na bumisita kahit kailan dito sa probinsya. busy lang ako kuya. Wala namang ibang ibig sabihin ang hindi ko pagbisita dito. Talaga? Akala ko kasi masyado mong sineryoso yung biro namin na kapag bumalik ka rito, kailangan may asawa ka na. Kuya Ryan naman eh. Lagi nilang babae ang laman ng bibig mo. Ano ka ba naman, Joshua? Nakasalalay sa pag-aasawa ni Thomas ang pagiging CEO niya ng kumpanya. CEO? Hindi ba't siya naman talagang CEO? Hindi pa sa ngayon. Acting CEO pa lang siya. Hindi pa tuluyang sinasabi ni Tito Donald kung sino talaga ang magmamana ng kanyang kumpanya. Sigurado akong si Kuya Thomas na yun. Alam mo ba, Kuya Ryan? Bali-balita sa school yung ilang properties na mabilis lang nabibili ni Kuya Thomas. Kaya kahit yung mga klase ko, takot talaga sila sa inyo. Kasi alam nilang kaya yung pabagsakin ang negosyo nila nang walang kahirap-hirap. Kaya sobrang idol po kita, Kuya Thomas. Alam mo, oras na makagraduate ako ng college, magiging magaling na businessman din ako. Pagsikapan mo lang Joshua, wala namang imposible. Lalo na kung magsisikap ka. Well, magaling naman talaga si Thomas. Pero alam mo naman si Tito Donald, hindi lang galing ang hanap niya sa pagiging tagapagmana. Kung hindi ako nagkakamali, gusto niyang ang maghahawak ng legacy ninyo ay hindi lang magaling sa business, kundi may mabuting asawa rin, tama ba? So paano mangyayari yun kung habang buhay na yatang single itong si Thomas? Actually, Kuya Ryan, kasal na ako. Oh, really? Hindi mo pala sinabi sa amin ng balitang yan. Bakit? Hindi ba kami invited? Ikinasal kami sa isang private island. At mabilis lang nangyari ang lahat. But yes, hindi na lang ako basta businessman. May asawa na rin ako, magkakaroon na ng pamilya. Ewan ko lang ah. Pero may pagkadesperado pakinggan ang balitang yan, Thomas. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi maalarma? Lalo na kung ang kalaban mo sa kumpanya ay ang tunay na anak ni Tito Donald at hindi kagaya mong isang anak sa labas. Ano naman kinalaman nun, Kuya Ryan? Kahit na ibang nanay ni Kuya Thomas, anak pa rin siya ni Tito Donald. Pantay lang karapatan nila ni Kuya Anthony. At saka sa totoo lang, oo nga't may pamilya na si Kuya Anthony. Pero hindi hamak na mas magaling pa rin si Kuya Thomas sa kanya. So what? Priority pa rin ni Tito Donald ang magiging CEO na may sariling pamilya para sigurado siyang magpapatuloy sa kanilang bloodline ang legacy ng kumpanya. Paano mangyayari yun kung walang balak itong mag-asawa si Thomas? Hindi lamang doon natapos yon, Miss Ligaya. Piko na nga si Tomas, nakisabat pa siya sa usapan. Pero pinili pa rin niyang magkunwaring maayos ang lahat. Umakto siyang casual, nakipagkumustahan sa kanyang mga tiyahin at ilang kamag-anak habang tahimik na hinihintay na matapos na ang party. Habang nakatayo siya noon sa gitna ng venue, hawak ang isang baso ng wine, pinagbasdan niya ang mga bisitang naroon. Sa totoo lang, Miss Ligaya, halos wala siyang matandaan kung sino-sino ang karamihan sa kanila at kung ano-ano ba talaga ang relasyon nila sa kanya. Bukod sa iilang pinsan na paminsan-pinsan niyang nakakausap, karamihan sa mga iyon ay hindi naman siya pinapansin.
Ang totoo, Miss Ligaya, matagal na niyang ramdam ang distansya ng pamilyang iyon sa kanya. Anak kasi siya sa labas. 18 taong gulang pa lamang siya nang bigla siyang dalhin ng kanyang ina sa mansyon ni Don Donald upang ipakilala sa kanyang tunay na ama. Hindi niya makakalimutan ang araw na iyon dahil kasabay ng araw na nakilala niya ang kanyang ama. Iyon din ang huling pagkakataong nakita niya ang kanyang ina. Matapos siya nitong iwan sa mansyon, hindi na ito kailanman nagpakita pa sa kanya. Mula noon, napilitan siyang mamuhay sa isang lugar na kahit anong pilit niyang makibagay ay parang hindi pa rin siya tunay na kabilang. Malalim ang naging buntong hininga ni Thomas habang hinahawakan niya ang kwintas na suot niya sa liig. Isang simpleng silver na may maliit na crucifix. Iyon na lamang ang natitirang alaala sa kanyang ina. Pero naputol ang kanyang pag-iisip nang may lumapit sa kanya. Kadarating lamang noon sa venue ni Anthony. Sa isang kamay nito ay may hawak itong batang babae na mukhang nasa 3 taong gulang pa lamang. Thomas, dumating ka. Akala ko hindi ka na naman dadalo sa party night. Kuya Anthony, kumusta? Ayos lang naman. Kumusta naman ang kumpanya? Balita ko marami ka ng deal na nakukuha. Ayos naman. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko bilang acting CEO. Oh, good. Alam mo, mas tama talaga na ikaw ang humawak ng negosyo ni Dad. Kumpara sa akin, mas matalino ka naman talaga at mas magaling pagdating sa mga ganyang bagay. Sana nga lang kagaya ng opinion mo ang iniisip ng iba, kuya. Ano ka ba naman? Huwag mo na silang pansinin. Kahit ano pa ang sabihin nila, si Dad pa rin ang magbibigay ng desisyon. Yun na nga eh. Alam mo naman na isa talaga sa gusto ni Dad ay siguradong makakabuo ng pamilya ang magmamana ng kumpanya niya. Oh, bakit? Akala ko ba na-engage ka na doon sa model na ipinakilala mo sa akin noon? Ay, ewan. Hindi ko alam kung bakit tuwing pumapasok ako sa isang relasyon, laging hindi nagiging maayos ang kinalalabasan. Nako, patay tayo dyan. Nabanggit ko pa naman kay Dad na engage ka na doon sa Abigail na yon. Malamang nag-i-expect na siya ngayon na ipakikilala mo sa kanya ang babae. Hindi lang yan ang problema, kuya. Bakit? Kanina kasi, kinukulitan naman ako ni Kuya Ryan. Bigla ko tuloy nabanggit na kasal na ako eh. Patay ka nga. Anong gagawin mo ngayon yan? Hindi ko alam. Kuya, pwede bang pagtakban mo muna ako kay Dad ngayon? Parang hindi ko pa siya kayang harapin eh. Ano naman ang gagawin mo? Ay, lalabas muna ako. Papahangin lang. Sige, walang problema. Ako na bahala kay Dad. Thank you, Kuya. Buti na lang talaga nandito ka. Sige na, tumalis ka na habang wala pa si Dad. Kapag naabutan ka niya rito, wala ka nang magagawa kundi harapin siya. Hindi nagtagal, Miss Ligaya, umalis din si Thomas sa venue ng party nung gabing iyon. Halos hindi na siya nagpaalam. Pagkasakay niya sa sasakyan ay agad niya itong pinaharurot. Parang gusto na lamang niya makalayo sa lugar na iyon. Pero doon niya rin nagpagtanto ang isang bagay. Hindi lang pala siya hindi kabilang sa pamilyang iyon. Hindi rin pala niya kabisado ang lugar. Ilang minuto siyang paikot-ikot sa kalsada. Sinusubukang alamin kung nasaan siya at kung paano babalik sa hotel na tinutuluyan niya. Sinubukan pa niyang tingnan ang cellphone niya para sana gumamit ng mapa. Pero wala naman itong signal. Kaya wala rin siyang matawagan o mapagtanungan. Habang nagmamaneho siya, napadaan siya sa isang pedestrian lane. Doon niya napansin ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakapamaywang ito habang nakaharap sa daan. Nakasuot siya ng maikling itim na palda at itim ding sando na may lace na strap. Kapansin-pansin din ang makapal na makeup sa mukha nito. Naka-high heels siya at may maliit na bag na nakasabit sa balikat. Na maitapat ni Thomas ang sasakyan sa babae, dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Mukhang balak niya lamang sana magtanong ng direksyon, ngunit hindi pa niya alam, Miss Ligaya, na ang simpleng sandalang iyon ang magiging simula ng isang napakaibang kwento sa buhay niya. Excuse me, miss. Pwede ba akong magtanong? Oo naman. Ano bang kailangan mo, lover boy?
Hindi kasi ako pamilyar sa lugar na ito eh. Pwede mo bang ituro sa akin ang daan papunta sa Premier Hotel? Yun ba? Hmm. Naku, malayo pa rito. Diretsuhin mo lang yung kalsada tapos kapag nakita mo na yung rough road, lumiko ka doon hanggang makalabas ka sa barangay na ito. Pagkatapos nun, kaliwa ka. Tapos isa pang kanan ulit. Bago mo marating yung kalsada na diretsong papunta sa Premier Hotel. Malamang hindi talaga ako magaling sa mga direksyon. May pupuntan ka ba? Baka madadaanan ko yung pupuntan mo at ihatid kita para maituro mo sa akin yung daan ang mas maayos. Okay lang ba yon? Medyo hindi yata tayo nagkakaintindihan dito, Mr. Loverboy. Alam mo kasi, hindi naman ako pasahero na naghihintay lang ng sasakyan pa uwi. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang hindi mo alam? Hindi ka naman bata na walang kamuwang-muwang sa mundo, hindi ba? Pasensya ka na ha. Medyo magulo lang ang isip ko ngayon. By the way, ako nga pala si Thomas. Huwag kang mag-alala, ang perang tinutukoy mo, babayaran kita basta samahan mo lang ako hanggang makarating tayo sa hotel. Okay, ganun pala kasimpleng kailangan mo. Sige, Salamat. tara na. Yes, ano nga palang pangalan mo? Kimberly. Salamat Kimberly. Pasensya ka na rin at naabala pa kita. Ano ka ba? Walang problema. Pero sigurado ka ba na direksyon lang ang kailangan mo? Sorry, hindi ko kasi ako, Hindi ka gumagamit ng mga bayarang babae? Ganun na nga. Huwag mo sanang masamain ha. Walang problema. Naiintindihan ko naman na may mga lalaki talaga na nandidiri sa mga babaeng katulad ko. No, hindi naman sa ganun. Hindi ko lang talaga ugali ang manamantala ng babae para lang malutas ang init ng katawan. Talaga? Bago yan ah. Anong ibig mong sabihin? Karamihan kasi sa mga lalaking mayayamang katulad mo, umaasa talaga sa bayarang babae dahil masyado silang abala sa trabaho at walang oras para sa relasyon. O kaya naman ayaw nila sa mga babaeng bayaran dahil takot magkasakit. Alin lang sa dalawa na yan ang madalas na nakakasalamuha ko sa trabaho. Tahimik na nagpatuloy si Thomas sa pagmamaneho, Miss Ligaya. Hindi na siya sumagot sa mga tanong ni Kimberly noon. Sa halip sinundan niya ang direksyong itinuturo nito. Sa kabila ng katahimikan, paminsan-minsan ay nagkakausap sila tungkol sa mga simpleng bagay, kung saan galing, kung anong ginagawa sa araw-araw. Doon niya unti-unting napansin ang pagiging masigla at masayahin ni Kimberly. Dahil pareho silang nasa loob lamang ng sasakyan, hindi niya mapigilang sulyapan ang itsura ng babae. Maputi ang balat ni Kimberly, mahaba at medyo kulot ang buhok. May manipis na mapulang labi, matangos na ilong. Maliit na mukha at magandang mata na lalong pinatingkad ng maayos na arko ng kilay. Kahit ang kurba ng katawan niya ay halos perpekto sa paningin ni Thomas, Miss Ligaya. Hindi niya maiwasang ihambing ito sa kanyang dating fiancé na isang modelo at sa kanyang palagay, mas kahali-halina pa si Kimberly. Ilang minutong lumipas at narating na nila ang hotel. Gaya ng napag-usapan, kumuha agad si Thomas ng pera sa wallet niya at inabot ito kay Kimberly. Alam mo Miss Ligaya, malaki ang perang iyon para sa simpleng pagtuturo lamang ng direksyon. Ngunit inabangan niya ang reaksyon ng babae. Sa kanyang pagkagulat, tahimik lamang itong kinuha ang pera. Isinilid sa bag at muling bumalik ang tingin sa kanya. Walang bakas ng anumang emosyon. May problema ba? Sigurado ka ba na hindi mo kailangan ng kasama ngayong gabi? Oh, dahil ba malaki ang binigay kong pera sa'yo? Huwag kang mag-alala, tip ko na yan. Okay. Ay, sayang naman. Mukha ka pa namang masarap. Excuse me? Ha? May sinasabi ka ba? Wala naman. Bakit? Oh, shit. Tumatawag si Kuya Anthony. Okay, sige. Aalis na ako. Hindi na kita aabalahin pa. Salamat. Pasensya na ulit sa abala ha, Kimberly. Walang problema. Kuya? Gusto ka daw kausapin ni Dad. Ha? Para saan? Thomas, bakit umalis ka agad? Akala ko pa naman ay pakikilala mo sa akin yung asawa mo. Asawa? Oo, binalita sa akin ni Ryan ang sinabi mo sa kanya na ikinasal na kayo ng iyong fiancé. Nakakatampo nga lang,
Dahil hindi ko alam ang nalaman mo tungkol dyan. Kaya kailangan mong bumawi sa akin. Sa makalawa, dalhin mo sa mansyon ang iyong asawa para makilala naman namin siya ng iyong kapatid. Ay, opo, Dad. Pasensya ka na, Thomas. Hindi ko nagawang pigilin si Kuya Ryan. It's okay, Kuya Anthony. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Napahilot na lamang si Thomas sa sentido noon, Miss Ligaya. Parang may kaunting gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Pero biglang napalingon siya sa labas ng sasakyan. Sa tabi ng kalsada doon niya nakita si Kimberly. Nakatayo at tila matyagang nag-aabang na sasakyang hihinto para pasakayin siya. Desperado na talagang masolusyonan ang kanyang problema ng gabing iyon. Hindi na nagdalawang isip si Thomas. Lumabas siya ng sasakyan at lumakad palapit sa babae na agad namang napansin ang kanyang presensya. Kimberly, Oh, bakit? alam mo, sa totoo lang, kailangan ko talaga ng kasama ngayong gabi. Hindi lang pala ngayong gabi, kundi sa buong linggong pamamalagi ko rito sa probinsya. Tapos? Okay lang ba kung bayaran ko ang buong linggo mo? What? Huwag ka mag-alala. Libre naman lahat ng kakailanganin mo. Damit, pagkain, kahit ano. Dodoblihin ko rin ang bayad sa'yo, Kimberly. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Sandali. Sorry ha, pero akala ko ba naman iba ka, Thomas? Pero tingnan mo naman, gusto mo pa pala akong ikama sa loob ng isang linggo. Ay, nako, mga lalaki talaga. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Ano? Hindi ko kailangan ikama ka, Kimberly. Oh, para saan ba lang pagbabayad mo sa akin ng isang linggo? Para sa pagpapanggap mong asawa ko. Ano? Please, Kimberly. Isang linggo lang. Titipling ko pa ang kikitain mo sa loob ng linggong yon. Wala kang dapat aalalahanin. Wala kang dapat gagawin kundi tumayo lang sa tabi ko. Ngumiti at panindigan na kunwari asawa nga kita. Pambihira. Kailan pa ako nakarinig ng ganong sinabi ng isang lalaki? Pagbibigyan mo ba ako? Please, Kimberly. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Sandali namang napaisip si Kimberly, Miss Ligaya. Itaas sa kanya ang panandaliang katahimikan. Sabay buntong hininga na para bang malalim ang iniisip kung paano sasagot kay Thomas. Hindi nagtagal, pumayag rin siya at sumama sa lalaki. Magkasama silang umakyat sa hotel. Ipinagkalala ni Thomas si Kimberly sa mga crew na ikinagulat at ikinatanong ng ilan kung sino ba siya. Nang makita ni Kimberly ang room number, kitang-kita ang pagkabaha ng kanyang mga mata. Halos kumislap ang mga ito sa tuwa at pagkabighani sa marangyang silid. Lalo na nang makita niya ang malapad at malambot na kama na agad niyang tinalunan sabay tawa sa tuwa. Wow! Ngayon pa lang ako nakapasok sa ganitong klaseng silid. Sobrang ganda. Gaano ka ba kayaman, Thomas? Masyadong pribadong sagot ang kailangan mo sa tanong na yan, Kimberly. Pero sabihin na nating sapat ang kinikita ko para masiguro mong hindi kita tatakbuhan sa perang ipinangako kong kikitain mo para sa pagpapanggap mong asawa ko. Alam mo, marami na rin ako naging biktima. Biktima? Ang ibig kong sabihin ay kliyente. Marami na rin ako mga regular na kliyente na milyonaryo, pero ni minsan hindi nila ako nadala sa ganitong kasosyal na lugar. Kaya sigurado ako na isa kang bilyonaryo. Hindi importante sa ngayon yan. Ang mabuti pa, tatawag na lang muna ako ng room service para makapaghapunan tayo. May gusto ka bang kainin? Hindi na, busog pa ako. Seryoso ka? Alam mo, Ah, paano kaya kung simulan na lang natin ang ating honeymoon? ha? Kalma ka lang, Thomas. Wala pa nga akong ginagawa, di ba? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi natin kailangan gawin ito. Ay, bakit naman hindi? Hindi ba't mag-asawa tayo? Hindi tayo totoong mag-asawa. Magpapanggap lang tayo. Kaya hindi mo na kailangan gawin ito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagpipilit eh. Ang totoo nga niyan. Kanina pa ako nasasabik sa'yo. Kimberly, sandali. Tuluyan ang nakalapit si Kimberly kay Thomas, Miss Ligaya. Nang mahawakan niya ito sa magkabilang balikat,
Sunod-sunurang napaupo si Thomas. Hindi niya maitatanggi ang kagadahan na atalindog ni Kimberly. Kaya naman nang itulak siya nito sa higaan, agad siyang napaupo. Abala sa pagbabantay kung ano ang susunod na gagawin ng dalaga. Sa totoo lang dalang-dala na si Thomas sa eksenang iyon, Miss Ligaya. Alam niya sa sarili niya na matagal na niyang hindi nararanasan ang ganitong klaseng pagkakataon dahil sa dami ng trabaho. Kaya nang maupo sa kanyang kandungan si Kimberly at sinimulang kalasin ang necktie sa kanyang liig, pati pagbukas ng mga botones ng polo, hinayaan niya lamang ito. Pinagbasdan ang magandang mukha ng babae. Ngunit ang tuluyan nito mabuksan ang damit niya, si Thomas mismo ang naghubad. Nang tumambad kay Kimberly ang matikas at magandang kurba ng katawan ni Thomas, biglang napatalo nito palayo. Sa pagmamadali nahulog pa ito sa kandungan niya at bumagsak sa sahig. Nangakbang lalapitan niya ito para tulungan makatayo. Mabilis na gumapang si Kimberly palayo. Takot na takot ang mga mata at iniharang kanyang mga kamay. Parang ipinapakita na ayaw niyang lapitan pa siya. Bakit? May problema ba? Diyan ka lang. Huwag kang lapit sa akin. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Basta, Kimberly? isuot mo na ulit ang damit mo. Please, Teka. Bakit? pwede ba huwag ka ng tanong ng tanong? Magbihis ka na lang, Thomas. Oh, heto na. Ayan, ayos na. Salamat. Ano bang nangyari? Wala. Saan ba ako pwedeng matulog dito? May isa pang kwarto sa tabi nitong kwarto ko. Doon ang kwarto mo. Okay, sige. Magpapahinga na lang muna ako. Sandali, Kimberly. Bakit? Kung ano man ang nagawa ko, I'm sorry. Pasensya ka na. Ang totoo niyan, hindi talaga ako magaling pagdating sa babae. Kaya nga siguro walang tumatagal na relasyon sa akin eh. Thomas, hindi ikaw ang rason kung bakit ako huminto, okay? Ano pala? Yang kwintas na suot mo, saan mo yan nakuha? Sa nanay ko. Binigay niya sa akin to bago niya ako iniwan sa dad ko. Okay. Wala namang problema kung gusto mong isuot yan. Lalo na kung malalim palang kahalagahan yan sa'yo. Pero pwede bang kapag tayo lang dalawa dito sa hotel na to? Pwede mo bang alisin yan? Bakit naman? Alam mo, huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Ang mabuti pa, aalis na ako at humanap ka na lang ng ibang babae na pwedeng magpanggap na asawa mo. Sandali. Heto, aalisin ko na. Ayan. Itatago ko lang muna. Salamat. Nagtataka man, Miss Ligaya, hindi na inusisa pa ni Thomas noon yun. Inisip na lamang niya na baka may kinalaman sa relihiyon ang pag-iingat ni Kimberly. Kinabukasan, abala siya sa kanyang mga online business meeting, kaya halos hindi niya na nakausap si Kimberly buong maghapon. Nang magpaalam na ito, ay nang magising siya at nalaman na aalis lang sandali si Kimberly, hindi pa rin ito bumalik. Nag-aalalang damdamin ng bumalot kay Thomas, lalo na't isang araw na lamang hinihintay niya para sa kanyang pagbisita sa mansyon ng ama, kung saan ipapakilala niya si Kimberly bilang kanyang asawa. Kaya na matapos ang meeting, balak na sana niyang lumabas ng hotel upang hanapin si Kimberly. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok dun si Kimberly, bitbit ang ilang paper bag na may lamang mga damit. Nagtataka siya at nakatingin kay Thomas. Halos sabay pa nga silang nagtanong sa isa't isa. Pareho may halo ng pagtataka at kuryosidad. Saan May ka pupuntahan galing? ka? Hanapin sana kita eh. Ha? Bakit naman? Akala ko kasi tinakasan mo na ako. Anong pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, Thomas, sa totoo lang, matagal ko nang pangarap ang mabuhay ng ganito. Nang marangya? Hindi, matagal ko nang pangarap na mabuhay ng normal. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangan malaman pa kung anong ibig kong sabihin. Basta, ang buong linggong ito, habang ginagawa ko ang papel ko bilang kunwaring asawa mo, sasamantalahin ko naman ang pagkakataon na maging normal na babae. Hindi kita maintindihan masyado, Kimberly. Pero wala namang kaso sa akin ang kahit ano. Basta gagawin mo ang trabaho mo bilang asawa ko sa harap ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Tingnan mo nga, nag-smile pa ako at naghanda ng mga damit para maging presentable naman akong tingnan at hindi mahalatang bayarang babae. Sana sinabi mo sa akin na yan palang pakay mo kaya ka lumabas kanina. Bakit pa? Baka mamaya sundan mo pa ako eh. Hindi sa ganun. Nagpadala na kasi ako ng mga gamit mo sa tauhan ko. Nasa kwarto na nga eh. Ano?
Gulat na lamang na napatakbo sa silid si Kimberly, Miss Ligaya. Nang makita niya maraming hanay ng paper bag. Kitang-kita sa mga mata nito ang paghanga. Sa sobrang kasabikan na ganitong kumuha ng isa at nagsimulang magbihis. Kitang-kita rin ang pagkamangha sa mga mata ni Kimberly. Bagay na masayang pinagmamasdan ni Thomas. Mas lalo pa siyang gumaganda sa paningin nito tuwing nakangiti ito. Alam mo, Miss Ligaya, hindi naman siya sanay sa ganitong uri ng babae. Hindi niya alam kung paano kilatisin ang kabutihang loob sa isang tao. Ngunit ramdam niya na may kakaibang epekto si Kimberly sa kanya. Hindi niya ito naramdaman sa kahit sinong babae na nakasalamuhan niya dati. Marahil dahil hindi niya ito nararanasan sa mga babaeng lumaki sa kayamanan at kumitil sa sariling mundo. Mas naiintindihan niya na ngayon ang mga taong kagaya niya na ipinanganak na kailangang magsika para makamit ang mga pangarap sa buhay. Matapos magsukat ni Kimberly ng mga damit, tumawag siya ng room service para sa kanilang hapunan. Habang kumakain, napansin ni Thomas ang pagdadalawang isip ng babae sa karne sa harap niya. Hinawakan nito ang tinidor, inusok ang karne, iniangat sa paningin at pinaikot-ikot sa kamay, parang sinusuri na mabuti bago kainin. Lalo itong ikinagulat ni Thomas. Miss Ligaya dahil kakaiba ito sa kanya, ang pagiging maingat at maingat sa bawat detalye, kahit sa simpleng pagkain lang. May problema ba? Hindi kasi ako sanay kumain ng luto ng karne. Karning luto? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kasi busog pa ako eh. Ikaw na lang munang kumain. Sandali. Subukan mo muna. Promise, Kimberly. Masarap yung steak na yan. Pero... Please. Okay, sige. Susubukan ko lang ha. Kapag hindi ko nagustuhan, huwag mo na akong pilitin, okay ba? Sure. Hindi ko inaasahan to ba? Masarap pala. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mas masarap talaga kapag well done ang pagkakaluto ng steak. Pero wala namang problema sa akin sa mga taong mas gusto ang rare na halos silaw pa. Hindi ba't yun ang gusto mo? Oo. So bukas, paniguradong isa-serve nila yan sa mansyon. Pwede naman tayo mag-request ng rare na luto kung yun ang gusto mo. Salamat. So dahil magsisimula na ang trabaho natin bukas bilang isang kunwaring mag-asawa, dapat siguro alam na natin yung mga simpleng detalye sa buhay natin. Gaya ng? Gaya ng saan ka nakatira, nasaan ang parents mo, may pamilya ka ba dito? Matagal na ako walang mga magbulang. Nandito ako sa probinsya na ito para kalimutan ang unang lalaking minahal ko ng gusto. Bakit naman? Kung mahal mo pala siya, bakit kailangan mo siyang kalimutan? Namatay siya sa isang aksidente, 1 taon lang nakalipas. Pasensya na at naitanong ko pa. Okay lang. So, ibig sabihin nandito ka para kalimutan ng lahat? Oo. Nandito ako para kalimutan siya at ipagpatuloy na rin ang buhay ko. Ikaw, bakit kailangan mo nang magpapanggap ng asawa? Gwapo ka naman, mayaman. Paniguradong maraming babaeng nagkakandara pa para sa'yo. Ang totoo niyan, marami na talaga akong relasyong sinubukan. Pero hindi ko lang talaga alam kung bakit sa huli, laging natatapos ang lahat eh. Talaga? Hindi ko akalain yun ha. Bukod kasi sa mga nabanggit kong katangian mo, parang napakabait mo rin. Paano mo naman nasabi? Una, nagtanong ka sa akin ng direksyon. Wala ako nakitang panguhusga sa mga mata mo. Karamihan kasi sa mga lalaking nangangailangan ng tulong ko, hindi ko alam kung bakit lumalapit pa sila sa akin. Pero diring-diri din naman ang kanilang mga mata. Pasensya ka na. Madalas kasi talaga sa mga tao ngayon, judgmental eh. Alam mo, totoo yung sinabi mo. Ganyan na ganyan yung ina ni David. Masyado niya akong hinuhusga noon. Tinawag pa akong una sa pangalan pagkakita namin. Malinaw niyang sinabi agad na hindi niya ako tatanggapin para sa anak niya. David ang pangalan ng dating kasintahan mo? Oo. Well, kahit saan talaga, hindi nawawala ang mga ganyang tao. Bakit may mga tao pa rin may lakas loob na husgahan ng tulad mo? Actually, buong pamilya ko nga. Maliban na lang sa Kuya Anthony ko. Lahat sila, pinangungunahan nila ako at ang kapalaran ko. Dahil lang sa isa akong anak sa labas. Grabe naman. Dapat naman kapag mayayamang tao, maging mabait na, wag lang masamang ugali. Nagtapos ang hapon sa mga simpleng usapan na nagdala ng ngiti sa mga labi ni Kimberly at ni Thomas, Miss Ligaya.
Kinabukasan agad silang naghanda para sa gaganaping pagbisita sa mansyon ng kanyang ama. Suot ni Kimberly ang mamahaling pulang dress. Elegante. Ngunit simple ang disenyo na lalo pang nagpalutang sa ganda ng kutis niya. Habang nagmamaneho sa sasakyan, ibinili ni Thomas kay Kimberly ang mga dapat niyang tandaan. Kung paano nila ipapaliwanag kung paano sila nagkakilala, saan ikinasal, at iba pang detalye na maaaring itanong ni Don Donald. Matyagang tinandaan ni Kimberly ang bawat detalye, Miss Ligaya, na parang alam niyang mahalaga ito sa gabi ring iyon. Pagdating nila sa mansyon, huminto ang sasakyan sa malawak na garahe. Doon nakaparada ang ilang klase lang ng sasakyan na ikinagulat ni Thomas. Pagpasok nila sa loob, agad niyang naramdaman ang kaba nang makita ang kanyang mga pinsan. Akala niya, tanging ang kanyang ama at kapatid lamang ang makakasalubong nila para ipakilala si Kimberly. Pero tila may sorpresa at mukhang handa ng samantalahin iyon ni Ryan. Alam ni Thomas na hindi palalampasin ni Ryan ang pagkakataong iyon, lalo na't gigil na gigil itong mapahiya siya sa harap ng sariling ama. Thomas anak, nandito ka na pala. Akala ko hindi mo na naman kami sisiputin sa araw na ito. Dad, akala ko rin exclusive lang ang meet-up na ito para sa pamilya natin. Hindi ko naman alam na nag-imbita ka pa eh. Ano ka ba naman anak? Hindi mo na inimbita ang pamilya nating ito sa kasal mo. Pinagkaitan mo pa sila na makilala ang iyong napakagandang asawa. Magandang gabi po, Don Donald. Oh, magandang gabi din sa iyo, Iha. At please, tawagin mo na lang akong Dad. Opo, Dad. Ay, tara naman, pumasok na tayo sa loob. Okay, sige. Everyone, naandito na ang pinakahihintay nating lahat. Kuya Thomas. Joshua. Kimberly, ito pala ang pinsan ko, si Joshua. Joshua, siya naman ang asawa ko, si Kimberly. Magandang araw po, Ate Kimberly. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka lang talaga sa negosyo magaling, Kuya Thomas. Pati na rin sa pagpili ng babaeng mapapangasawa mo. Ang ganda-ganda niyo po, Ate Kimberly. Salamat, Joshua. Nakakatuwa ka namang bata ka. Thomas, Kuya Anthony, buti na lang dumating ka. Kinakabahan ako sa mga ginagawa mo, Thomas eh. pasensya na kuya. Alam mo naman kasi si Dad, pag sinabi niya, kahit anong galing ko sa negosyo, hindi niya ibibigay sa akin ang kumpanya kung hindi ako mag-aasawa. Anong ginawa mo? Eh, paano ka nakahanap ng magpapanggap na asawa mo? No offense, Kimberly, ha? Walang problema. Sige lang. Magbulungan lang kayo. Huwag niyo akong isipin. Halimbawa, wala ako dito at hindi ko naririnig ang mga pinag-uusapan niyo. Saan mo nakuha ito, Thomas? In fairness, maganda siya, ha? Mukhang magaling din magpatawa. Hindi na importante yan kuya ngayon. Ang mahalaga, masolusyonan ko ang problema ko. Salamat nga pala sa paulit-ulit na pag-cover mo sa akin kay Dad. Walang problema yon. Sige, babalikan ko na lang muna yung account. Mga anak ko, baka hinahanap na rin ako. Sige kuya. Nakatatanda mo siyang kapatid? Oo. Nabanggit mo kagabi na siyang gusto ng mga pinsan mo at mga kamag-anak. Si Kuya Anthony mo ang gusto nilang mag-take over ng kumpanya niyo ng iyong ama. Tama ba? Yes. Kung ganoon, bakit parang mas gusto pa ng kuya mo na ikaw nga ang maging CEO? Dahil hindi katulad ko. Wala siyang hilig pagdating sa business. He is a simple teacher, professor sa isang university. At gusto niyang manatili na lang doon ang kanyang career. Ilang beses na pinagtalunan ni Dad ang desisyon niya. Pero hindi talaga namin mabali ang kagustuhan niya na magturo. Wow, grabe no. Ibang klase talaga kayong magkapatid. Paano mo naman nasabi? Wala ka na doon. Basta masaya ako na nakilala kita. 6 na ulit daw na sinabi iyon ni Kimberly Miss Ligaya. Ayon pa kay Thomas, para bang may munting luha pa sa gilid ng mga mata nito. Hindi naman niya iyon inusisa pa dahil biglang nagsalita si Don Donald sa gitna ng mansyon upang tawagin ang atensyon ng lahat ng bisita. Doon ipinakilala niya si Kimberly bilang asawa ni Thomas. Hindi mo mahuhulaan, Miss Ligaya, kung naniniwala ba talaga ang matanda sa palabas na yon. Kahit gaano kaganda ang mga salita ni Don Donald, hindi nawawala ang himig ng sarcasm sa kanyang boses.
Mahalaga naman kay Kimberly ang pagkabalisa ni Thomas sa mga oras na yon, kaya mas pinagbuti pa niya ang pagpapanggap bilang asawa nito. Hindi na rin niya ininda ang mga mapanuring mga tingin ng mga kamag-anak ni Thomas. Hindi niya mapigilang makaramdam ng inis tuwing maririnig ang mga bulungan at usapan ng mga tiyahin ni Thomas. Lalo na ang pinsan nito, na walang ginagawa kundi ipunto ang pagiging anak niya sa labas. Ngunit ang dumilim ang gabi, biglang nakaramdam si Kimberly ng kakaibang sensasyon, Miss Ligaya. Agad siyang nagpaalam kay Thomas at pumunta sa powder room. Pagdating doon, isinara niya ang pinto. Humarap sa salamin at malalim na huminga ng sunod-sunod. Sandaling nagulat siya nang maramdaman ang sakit sa kanyang likod. Nang tumingin sa salamin, Miss Ligaya, doon niya nakitang bumubuka ang kanyang likod at unti-unting lumalabas ang 4 na mahabang galaman. Shit, nalinti ka na. Anong gagawin mo niyan ngayon, Kimberly? Ilang araw mo nang tinitiis ang gutom mo. Ano ba naman kasi naisip at pumayag ka sa kasunduang to? Sandali lang! Pasensya na... Hindi daw natapos ang sasabihin na yon ni Kimberly nang biglang isang malakas na sipa ang tumulak sa kanya, papasok palalo ng banyo. Sa kanyang harapan agad naman daw na isinarado ng isang babae na nakasuot ng pangkatulong ang pintuan ng banyo. Nilak iyon pagkatapos ay inilabas ng isang punyal mula sa gilid ng kanyang suot na pantalon at humarap sa kanyang may nakakatakot na kaseryosohan sa mukha. Takang-taka naman si Kimberly sa mga pangyaring iyon. Ngunit ang tuluyan ng niyang maaninag ang mukha ng babae. Doon niya lamang nakilala ito. Angela, Nagkita tayong muli, Kimberly. anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Madaling sundan ang bakas ng mga katulad mo, Kimberly. Halos balitang-balita na sa lahat ng manunugis ang ginagawa mong pambibiktima sa mga lalaking taga rito. Kung narito ka para patayin ako, wala akong pakialam. Gawin mo na kung anong pakay mo. Himala, parang noong huling nakaharap kita, kulang na lamang lumuhod ka sa harapan ko para magmakaawang mabuhay. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Hinahanap ka ni Nanay Pamela. Kung madali kong natagpuan kung nasan ka, sigurado akong hindi siya mahihirapan para gawin din yon. At bakit mo naman sinasabi sa akin yan ngayon? Gusto ko lang ipaalala sa iyo, sa oras na mahanap ka na ni Nanay, alalahanin mo ang lahat ng napagkasunduan natin. Angela, hindi ko aaminin ang isang bagay na hindi ko ginawa. Alam mo, hindi ko pinatay ang kapatid mo. Tumahimik ka, Kimberly. Malinaw na may kasunduan tayo, hindi ba? Kapalit ng buhay mo, hayaang aminin mo ang katotohanan sa nangyari kay Kuya David. Nagawa ko na ang parte ko. Kaya ngayon, panahon na para ikaw naman ang tumupad sa ipinangako mo. Pero wala nga akong aaminin. Nasabi ko na sa'yo ang totoong nangyari, Angela. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Natagpuan ko siya sa kubong tinitira namin, wala na siyang buhay. At hindi ako may kagagawa nun. Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi ka tanggap ni Nanay. At alam mong oras na malaman iyon ni Kuya David, iiwan ka niya dahil mas importante sa kanyang pamilya kaysa sa'yo. Malamang ikinagalit mo iyon at bago ka pa niya tuluyang iniwan, inilabas mong muli ang iyong pagiging aswang at doon mo na siya inatake. Hindi totoo yan. Mahal ko ang kuya mo. At kung anumang desisyon niya, tatanggapin ko yun ng buong buo. Mahal ko si David, Angela. Kaya hindi ko siya magagawang patayin. Alam mo, binibigyan pa kita ng pagkakataon ngayon para maging mabuti. Para itama ang pagkakamali mo. Kahit papano, may pinagsamahan tayo. Kahit papano, naging magkaibigan tayo. Pero kung patuloy mo akong pagmamatigasan, pasensya ka na. Pero hindi mo magugustuhan kung ano ang kaya kong gawin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa mo ngayon? Nagkukunwari kang asawa ng isang bilyonaryong lalaking walang kaalam-alam sa kung anong klaseng nilalang ka. Anong masasabi mo oras na unahan kitang kitlin ang buhay ng lalaking dahilan kung bakit nagdudusa ka ngayon sa pagtitiis ng gutom? Walang kinalaman si Thomas dito.
Wag na wag mo siyang pakikialaman. Kung ayaw mo siyang masaktan, gawin mo ang party mo, Kimberly. Kahit para man lang sa alaala ng kuya ko at isa katatahimik ni nanay. Angela, nakikiusap ako. Imbis na mag-aksaya ka ng oras sa ginagawa mo ngayon, mas dapat na pagtuunan mo ng pansin kung sino talagang aswang na pumatay kay David. Pwede ba, Kimberly? Manahimik ka. Hindi mo ako mauuto sa mga pinagsasabi mong iyan. Walang ibang aswang na pwedeng pumatay kay kuya kundi ikaw. Isa siyang magiting na manunugis. Hindi siya kayang patayin ng kahit sinong aswang. Pero ikaw, alam mo na ikaw ang kahinaan niya. Kaya yun ang ginamit mo para patayin si Kuya David. Angela, magkaibigan tayo, hindi ba? Bago ako naging isang ganito, lumaki tayong magkasama. Alam mong hindi ko kayang pumatay ng taong mahal ko sa buhay. Sa lahat ng tao, dapat ikaw ang may alam niyan. Hindi ko alam, Kimberly. Sa totoo lang, mula noong malaman kong may lahi kang aswang, hindi ko alam kung totoo pa ba ang pakikipagkaibigan natin. Gawa-gawa mo lang iyon para mapalapit ka sa mga manunugis at hindi ka namin patayin. Kung alam ko lang na mga aswang palang mga magulang ko, sana pala hindi ko na hinayaan na may kahit sino pang mapalapit sa akin. Sana nga hindi nilang tayo nagkakilala, Kimberly. Dahil sa'yo, nagulo ng lalo ang pamilya ko. Angela, Sa pangalawang pagkakataon, hahayaan muli kitang makatakas. Pero gusto kong tandaan mo na kahit saan ka pa man pumunta, hahabulin at hahabulin ka namin ni nanay at hindi siya titigil hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya David. Kaya wag mo na kaming tatakasan pa dahil hindi ako magdadalawang isip na paslangin ang bilyonaryong lalaki na kasama mo ngayon. Litong-lito at punong-puno ng takot si Kimberly sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin para kontrolin ang mga galamay na unti-unting lumalabas sa kanyang likod. Habang pilit niyang kinokontrol ang sarili, dumadagdag pa ang alaala kay Angela at sa kanyang dating kasintahan na si David. Si Kimberly, Miss Ligaya, ay isang batang palaboy na natagpuan lamang ng pamilya ni David nung siya'y 10 taong gulang pa lamang. Pinalaki at inalagaan siya ng mga ito hanggang siya'y magdalaga. Ngunit sa kasamaang palad, nang siya'y umabot ng 18, biglang lumabas ang kanyang totoong lahi. Dumating ang gutom sa laman, ang uhaw sa dugo, at ang kagustuhang makapatay. Isang araw natagpuan siya ni David habang kinakain ng isang baboy ramo. Ngunit imbis na isumbong sa mga kasamahan, lihim nitong tinulungan si Kimberly. Pinagkita-kita sila ng palihim upang pag-aralan kung paano mapipigilan ang kanyang mga instinto at tulungan siyang muling maging normal. Kalimutan ang pagiging isang aswang. Sa una, hindi ito naging madali, Miss Ligaya. Pero sa tiyaga at kabutihan ni David, unti-unti niyang natutunan na kontrolin ang sarili. Dahil sa matinding koneksyon sa pagitan nila, hindi napigilan ang impormasyon na makarating sa ina ni David, si Pamela. Agad siyang kinausap nito na para bang linawin ang pagtutol sa relasyon ng dalawa at ipakita na may panganib sa kanilang pagsasama. Kilala naman ni Kimberly si David, Miss Ligaya, at alam niyang kahit gaano siya kamahal ng lalaki, hindi kayang tanggihan ng kanyang ina ang kanilang relasyon, lalo na't may kinalaman siya sa mga samahan nila bilang mga manunugis. Kaya naman pinili niyang ilihim muna kay David ang mga hindi pagiging pabor ng ina nito. Ngunit, sabi ni Kimberly, wala siyang balak itago ang katotohanan habang buhay. Ang nais lamang niya ay makasama muna si David ng ilang sandali bago tuluyan siyang magpaalam sa lalaki. Sa mga oras na yon, Miss Ligaya, ramdam ni Kimberly ang kawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Para bang lalo pang lumalakas ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at pananaig ng kanyang pagiging aswang sa kanyang pagkatao. Alam niya na ilang sandali na lamang, tuluyan na niyang tatalikuran ng pagiging normal na tao. Isang gabi, Miss Ligaya, naabutan niya si David sa kubong madalas nilang tagpuan. Ngunit wala na itong buhay. Nahandusay siya. Wakwak ang kanyang tiyan at nakalabas ang mga laman loob. Sa kabila ng takot at pagkagulat nang maamoy niya ang sariwang dugo, hindi niya napigilan ang sarili. Umiiyak, dinampot niya ang laman loob ni David at isinubo sa kanyang bibig. Sa tagpong yun, doon siya nadatna ni Nanay Pamela, kasama si Angela. Kimberly? Nasa loob ka ba? Oo, nandito ako.
Matagal ka pa ba dyan? Kailangan na kasi tayo sa labas. Hindi, lalabas na rin ako. Nag-aayos lang ako sandali. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako sa'yo. Sigurado ka ba? Wala ka ba problema? Bakit parang nanginginig ang boses mo? Wala, ayos lang ako. Sige na, Thomas. Mauna ka na. Susunod na rin ako sa'yo. Sige. Kung may problema, basta magsabi ka lang ha. Pwede kang magtanong sa mga katulong dito. Alam nila kung nasaan ako. Sige, salamat. Sandaling huminga ng malalim si Kimberly Miss Ligaya at inayos ang sarili bago lumabas ng restroom. Paglabas niya, sinalubong siya ni Ryan. Iba ang hulma ng mukha nito. Para bang may bahid ng inis. Ngunit nangingibabaw ang yabang Miss Ligaya. Ayon pa kay Kimberly, ramdam niya ang kumukulong dugo ng lalaki sa mga oras na yon. Ngunit kilala rin naman niya si Ryan. Alam niya nangunguna ito sa paulit-ulit na pagbanggit ng pagiging anak ni Thomas sa labas. Kaya nang huminto ito sa harap niya at hinarangan ng daan para tuluyang makapunta sa sala kung saan nagaganap ang kasiyahan, hindi siya nagpumilit na lumampas. Hinarap niya si Ryan. Itinaas ang isang kilay at pinangatawan ang pagiging ganap niyang asawa ni Thomas, ang bilyonaryong lalaki. Ikaw si Kuya Ryan, tama? Anong kailangan mo sa akin? Alam mo kasi Kimberly, hindi ako naniniwala na asawa ka ni Thomas. Kasi you're aware naman na hindi lahat ay maluloko niyo. Pasensya na, Kuya Ryan. Pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Asawa ko si Thomas, ikinasal kami. At mula ngayon, parte na ako ng pamilyang ito. Kaya suggest ko lang ha. Siguro simulan mo nang tigilan ang masasamang intensyon mo para sa asawa ko. Ikaw din. Baka pagsisihan mo yan. Oras na siya na ang maging tunay na CEO ng kumpanya. Excuse me? Narinig mo naman ako, di ba, kuya? Anyway, kailangan ko nang bumalik. Hinahanap na ako ng asawa ko. Sandali. Yes? Alam kong isa ka lang bayarang babae. Kontrata ni Thomas para ipakilala ang asawa sa amin. Pero hindi ko naman gustong sirain ang mga plano niyo. Sa totoo lang, nandito nga ako dahil gusto kitang makausap. Para saan? Kaya kitang bayaran ng malaking halaga kapalit ng pananatili mo sa buhay ni Thomas. Ano? Nagpupumilit makihalubilo sa mga taong hindi naman talaga niya magiging ka-level. Tingnan mo nga, mas komportable pa siyang kasamang babaeng katulad mo. Isang bayarang babae. Alam mo, hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo, Kuya Ryan. Ano bang problema mo kay Thomas, ha? At napakainit ang dugo mo sa kanya. Ganyan ba talaga mainggit ang mga mayayaman? Masyadong desperado kasing pakinggan eh. Sisiraan mo yung tao dahil lang sa anak siya sa labas? Kasalanan niya ba yun? Wala akong pakialam kung kasalanan niya o hindi. My point is, hindi siya nararapat sa pamilya namin. Lalong hinding-hindi ang maging tagapagmana ng kumpanyang si Lolo pa mismo ang nagtaguyod. Di lumabas din ang totoo. Hindi pa lang asawa kong problema dito, kundi ang pagiging anak niya sa labas. Alam mo, sa totoo lang, pakiramdam ko, kahit na si Kuya Anthony ang humawak ng kumpanya, gagawa at gagawa ka pa rin ng mga kasiraan niya. Hindi ko man alam ang buong kwento ng pamilya ninyo, pero sa paraan ng mga pananalita mo at sarcasm, kung bakit hindi mo tinitigilan si Thomas, nararamdaman kong sanhiya ng hindi pagpili sa inyong pamilya para magpatuloy ang kumpanya. Malamang kung nasa ama mo yon, ikaw sana ngayon ang CEO. Tama ba ako? Pinipikon mo ba ako? Hindi. Pero ako ang napipikon sa kasamaan ng ugali mo. Kaya ayoko sanang gawin to. Pero gusto kong ipaghiganti si Thomas. Sige nga. Ano naman ang kaya mong gawin, Aber? Hindi na sumagot pa si Kimberly noon, Miss Ligaya. Nakataas lamang ang kanyang kilay habang pinagmamasdan ng lalaki. Ngunit sa likod niya, ramdam na ramdam niya ang unti-unting paglabas ng mga galamay. Mga bagay na matagalan niyang pilit na kinokontrol. Ilang beses niyang sinubukang pakalmahin ang sarili at baliwalain na lamang si Ryan. Ngunit bukod sa gutom na ilang araw na niyang tinitiis, naroon pa rin ang matining pagnanais na sakta ng lalaking nasa harapan niya. Kung hindi man para sa sarili niya,
Kahit papaano ay para ipagiganti si Thomas sa mga pang-iinsultong matagal na niyang tinitiis. At ang tuluyan ng sumungaw ang mga galamay mula sa kanya likod, Miss Ligaya. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Halos hindi ito makapagsalita. Kita sa mukha nito ang lubos na pagkabigla. Napaurong na lamang siya sa kinatatayuan, tila hindi makapaniwala sa nakikita sa harapan niya. May mga sandali sa mga kwento ng tao o ng nilalang na parang bumibitaw ang maskara ng mundo. Ang sandaling iyon ay isa sa mga sandaling iyon. Sa isang ilap, ang babae na inakala ng lahat na simpleng asawa ng isang bilyonaryo ay nagpakita ng anyong hindi dapat makita ng kahit sino mang mortal. At sa mga ganoong sandali, Miss Ligaya, doon nagsisimulang umusad ang kwento papunta sa mas mapanganib na direksyon. Sa puntong yon, Miss Ligaya, handa na sanang umatake si Kimberly kay Ryan. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mga yabag na papalapit sa kanilang pwesto. Hindi pa rin kumikilos ang nagsasalita si Ryan. Nakapako lamang sa kinatatayuan, namumutla at halatang gulat na gulat sa nakita. Paglingon ni Kimberly, sakto naman palabas si Thomas mula sa hallway. Sa takot na makita ng lalaki ang kanyang tunay na anyo, agad siyang humarap dito. Pinilit niyang magpakita ng isang simpleng ngiti at sinalubong si Thomas na parang walang nangyayari. Ngunit dahil sa ginawa niyang pagharap, Miss Ligaya, si Ryan lamang nakakita sa nakakatakot na tagpong iyon. Kung paano unti-unting bumalik sa ilalim ng balat ni Kimberly ang mga galamay na lumabas sa kanyang likod. Para bang hindi iyon man kailanman naroon. Pero huli na para kay Ryan. Nakita na niya ang katotohanan. Minsan, Miss Ligaya, ang pinakamalaking problema sa mga lihim ay hindi kung paano ito itatago, kundi kung sino ang unang makakita nito. At sa gabing iyon, si Ryan ang naging saksi sa lihim na matagal ng pilit itinatago ni Kimberly. Ang tanong lamang, ano ang gagawin niya sa katotohanang iyon? Mahal, kanina ka pa hinihintay sa labas. Ipakikilala ka doon ni Dan sa mga kaibigan niya. Pasensya ka na. Nag-ayos pa kasi ako eh. Pero tara na, sasabay na ako sa'yo. Kuya Ryan, mauna na ako ha. Sana tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Paalala lang naman yun eh. Pero kung mamasamain mo, bahala ka. Ano bang ginawa sa'yo ni Kuya Ryan? May sinabi ba siya sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano ka ba? Ayos lang ako, Thomas. Alam mo, wag mo na nang isipin yon. Pumunta na lang ulit tayo sa party kasi baka hinihintay na tayo ng dad mo. Sige. Muli sila bumalik sa sala ng mansyon, Miss Ligaya. Doon agad silang sinalubong ni Don Donald at ipinakilala si Kimberly sa mga kaibigan nito. Mga taong siya ring ang investors ng kanilang kumpanya. Sa simula, maayos at payapa ang takbo ng gabing iyon. Nakikipag-usap si Thomas sa mga bisita habang si Kimberly naman ay tahimik lamang na nakangiti sa tabi niya. Pilit ginagampanan ng papel bilang kanyang asawa. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagbago ang lahat. Bumalik si Ryan sa sala na para bang wala pa rin sa sarili. Namumutla ito at halatang magulo ang isip. Sa harap ng lahat ng bisita, bigla itong nagsisigaw habang nakaturo ang daliri kay Kimberly. Para bang may gusto itong isiwalat. Isang bagay na hindi dapat marinig ng kahit sino sa loob ng mansyon na iyon. May mga sandaling ganyan sa buhay, Miss Ligaya. Isang iglap lang at ang maayos na gabi ay kayang wasaki ng isang taong nakakita ng lihim na hindi niya dapat makita. At sa sandaling iyon, nagsimula ng mabasag ang katahimikan ng mansyon ni Don Donald. Halimaw! Paalisin niyo ang halimaw na yan dito! Kuya Ryan! Ryan, ano ba naman ang pinagsasabi mo? Dito ka pa talaga nagkakaganyan sa harap ng aking mga bisita. Hindi tito. Totoo ang sinasabi ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Halimaw ang asawa na ni Thomas. Muntik na nga niya akong saktan kanina. Kuya Ryan, ano bang pinagsasabi mo? Nagbibiro ka ba? Anong nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Totoo ang mga sinabi ko, Joshua. Kanina, paglabas niya ng banyo, sinubukan ko siyang kausapin pero nagalit siya. Tapos bigla na lang may lumabas na mga galamay sa likod niya. Kuya Ryan, pati ba naman ang asawa ko? Kailangan mo pang gawa ng mga walang kakwenta-kwentang kwento para lang sirain ako? Hindi kita sinisiraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Joshua, Tito Donald,
Maniwala po kayo sa akin. Totoo po ang sinasabi ko. May pagkademonyo yata ang napangasawa ni Thomas. Tama na! Tama na yan! Joshua, mas mabuti pang samahan mo ang kuya mo pa uwi at pakiusap lang Ryan. Sa susunod na dadalukan sa pagtitipon ng pamilya natin. Huwag mong dalhin dito ang iyong adiksyon! Pero... Huwag mo akong ipahiya! Tara na kuya. Hindi, mali kayo. Hindi ako nag-aadik, okay? Matagal ko nang tinigilan yan pagkalabas ko ng rehab. Bakit ba hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko tungkol sa babaeng yan? Ano nangyayari dito? Anthony, makinig ka sa akin. Si Kimberly, yung asawa ni Thomas, isa siyang halimaw. Kanina muntik niya na akong patayin. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano lumabas sa likod niya yung parang mga galamay na kumikibo. Joshua, ano ba? Sinabi ko nagsambahan mo na ang kapatid mo, hindi ba? Oo po, Tito. Pasensya na po. Kuya, tara na kasi. Sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Sandali lang! Ano na naman yan, Kuya Ryan? Pwede bang umuwi ka na lang? Sinisira mo lang ang party ni Dad. Isang bayarang babae si Kimberly. Sigurado ako na binayaran lang siya ni Thomas para magpanggap na asawa niya. Ano? Dad, Paano mo naman napatutunayan ang paratang mo na yan sa akin, Kuya Ryan? Alam ko lang. Imposible namang magkaasawa si Thomas ng ganun kabilis. Malamang ginagawa lang niya ito, Tito, para masigurong sa kanya mapupunta ang kumpanya niyo. hindi totoo yan. Hanggang kailan ka ba titigil, Kuya Ryan? Bakit ba abalang-abala kang pakialaman ang buhay ko? Hayaan mo na siya, mahal. Sino ba naman ang maniniwala sa mga pinagsasabi niya? Baliw lamang ang maniniwala sa mga halimaw na sinasabi niya. Gawa-gawa lang niya yun. Kaya malamang kahit ang paratang niya sa atin ay gawa-gawa lang din niya. Pwede ba, Kuya Ryan? Tigilan mo na ako. Humanap ka na ng ibang pagkakaabalaan mo at huwag ang buhay ko. Oo nga naman, Kuya Ryan. Para naman makalimutan mo na rin ang hinaing mo tungkol sa kumpanya, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin, Kimberly? Kanina po kasi, sinabi niya sa akin na sa tatay niya dapat napunta ang kumpanya ninyo. Anong? Ryan, umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. At tandaan mo, hindi ko na muling gustong makita ang pagmumukha mo. Maliwanag! Halika na, Kuya. Pasensya ka na kay Ryan, Kimberly. Minsan, iba rin talaga ang pride niya eh. Sa sobrang takot ng balamangan, gumagawa na talaga ng kwento para lang masira ang ibang tao. Nagtitimpi na lang talaga ako sa kanya, Kuya. Hindi ko na gusto ang masyadong panghimasok ni Kuya Ryan sa buhay ko. Mas mabuti, wag mo na lang siyang pansinin. Wala rin namang patutunguhan ang pagpatol sa katulad niya. Tamang kapatid mo, mahal. Isa pa, sino naman pa kasing maniniwala sa mga sinasabi niya? Nagmumukha lang siyang tanga. Tama ka rin yan, Kimberly. Mas makabubuti na lang talaga na wag na siyang patulan. Muling nagpatuloy ang kasiyahan sa mansyon, Miss Ligaya. Sa katunayan, lalo pa naging sentro ng atensyon ng mga bisita sina Kimberly at Thomas sa mga oras na yon. Marami ang gustong makipagkilala sa bagong asawa ni Thomas at kahit papaano ay nagampanan naman ni Kimberly ang kanyang papel. Nang matapos ang mahabang gabi ng kasiyahan, napilitan sina Thomas at Kimberly na magpalipas ng gabi sa mansyon ay na rin sa pakiusap ni Don Donald. Hindi rin naman sila makatanggi. Kung pipilitin nilang umalis, baka lalo pang maghinala ang pamilya na hindi sila tunay na mag-asawa. Sa loob ng silid na ibinigay sa kanila, nakapantulog na si Thomas. Itim na pajama at puting sando. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatutok sa laptop. Marahil ay inaasikaso pa rin ang ilang bagay sa trabaho. Samantala si Kimberly nasa loob pa rin ng banyo. Pigil hininga niyang tinitiis ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa matinding gutom. Halos 4 na araw na kasi siyang hindi nakakapangbiktima. At ang eksenang kanina, kung saan akala niya ay mapapawi na ang kanyang gutom dahil kay Ryan, ay lalo lamang nagpalala ng kanyang sitwasyon. Umiikot na ang kanyang paningin sa hilo, Miss Ligaya. Namumutla na rin ang kanyang labi at pinapawisan siya ng malamig. Ilang ulit na siyang naligo para kahit papaano ay mapawi ang nararamdaman. Ngunit wala ring nangyari. Idagdag pa ang nakakahalinang amoy ni Thomas na kahit nasa labas ng banyo ay naaabot ng kanyang pangamoy. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, Miss Ligaya, isa lamang ang pumapasok sa isip niya.
ang larawan na sinisipsip niya ang dugo ni Thomas. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpa siya na ring lumabas si Kimberly. Tahimik siyang dumiretso sa kabilang panig ng kama, humiga at tinakpan ng sarili na makapal na comforter. Napansin iyon ni Thomas. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ng matamlay na mukha ng babae. Kaya ibinaba niya ang laptop. Umayos ng upo sa kama at tinitigan si Kimberly na halatang nag-aalala bago siya nagsimulang magsalita. Kimberly, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masama lang ang pakiramdam ko. Napagod lang siguro kanina. Ganun ba? Sandali. Ikukuha kita ng gamot. Naku, wag na. Pahinga lang ito. Hindi ko kailangan ng gamot. Kahit na, mas mabuti na rin unahan mo ang sakit para hindi ka na mahirapan pa. Salamat. Pero ayos lang talaga ako. Gusto ko nang matulog. Sige. Basta kapag kailangan mo ng tulong ha, tawagan mo lang ako. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa. Marami pang trabaho eh. Okay, sige. Mauna na ako. Good night. Nga pala, Thomas. May itatanong pala ako sa'yo saglit. Ano yon? Yung sinabi ni Kuya Ryan kanina, Alin do? tungkol sa sinabi niyang isa raw akong aswang. Huwag mo nang alalahanin yun. Sino ba namang maniniwala nun sa pamilya ko? Ikaw? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Hindi eh. Parang napaka-imposible naman kasi na may mga ganyang nilalang pa sa panahon ngayon. Paano kung bigla kang makakita? Anong gagawin mo? Bakit mo naman naitatanong yan? Wala naman. Naisip ko lang kung ano nga bang gagawin ng isang bilyonaryong CEO na katulad mo kung makaharap ka ng isang aswang. Siguro, hahanapin ko agad ang mga mahal ko sa buhay. Katulad ni Dad, si Kuya. At kung pwede, ikaw rin. Tapos sama-sama tayong tatakbo para takasan ng aswang na yun. Bakit naman kasama ako? Hindi mo naman ako kaano-ano. Kung dumating ang aswang na kasama kita, malamang kasama kita sa itatakas ko. Pero kung hindi naman, sa'yo na lang kami makikitago. Pwede ba yun? Baliw ka. Bakit ba kasi naiisip mo ang mga tanong na yan? Wala nga, napatanong lang. Kung ganun, ikalmo mo na ang sarili mo. Magpahinga ka na. At bukas gigisingin na lang kita pag aalis na tayo. Salamat. Nagpalitan lamang sila ng tipid ng ngiti nung gabing iyon, Miss Ligaya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin makatulog si Kimberly. Pigil lamang niya ang kanyang paghinga. Pilit tinitiis ang amoy na lalaking katabi niya. Ang lalaking dahil sa pagod sa trabaho ay nakatulog na sa kinauupuan nito. Dahil hindi naman gumagalaw si Thomas, dahan-dahang bumangon si Kimberly. Pinagmasdan niya ang lalaki na kasandal sa headboard ng kama. Mapayapang nakapikit at bahagya pang humihilik. Nasa hitapan nito ang laptop kaya iniangat iyon at inalis ni Kimberly. Marahan niya itong isinara at ipinatong sa paanan ng kama. Nang maging malaya na siyang makalapit, hindi na niya napigilan ng sarili. Marahan niyang inilagay ang kama sa dibdib ni Thomas at kinapa ang kwintas na nakita niyang suot nito sa party. Ngunit gaya ng pakiusap niya noon, hindi na iyon suot ni Thomas kapag magkasama sila. Dahil doon mas lalo pang lumakas ang tukso sa loob niya. Ayon pa nga kay Kimberly, ilang ulit siyang napalunok, Miss Ligaya. Tila pinipilit kinakalma ang sarili sa matinding pagnanasa sa dugo ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit nang muli na namang lumabas sa mga galamay mula sa kanyang likuran, handa na sanang sumipsip ng dugo, bigla siyang napaurong. Hingal na hingal siyang lumayo sa lalaki hanggang sa mawala ng balanse at mahulog sa gilid ng kama. Sa ingay na yon, biglang nagising si Thomas. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis nang nakatakbo si Kimberly papasok ng banyo. Kimberly? Kimberly, ayos ka lang ba? Lumayo ka muna sa akin, Thomas. Bakit? Ano bang nangyayari? Thomas, please. Makinig ka na lang. Hindi ko na kayang tiisin pa to. Akala ko kaya kong panindigan noon pero... Kimberly, hayaan mo ako makapasok para makita ko ang kalagayan mo, ha? Kimberly! Ano bang nagawa mo, Kimberly? Bakit ba nagpipilit kang mabuhay na normal? Matagal ka ng aswang. Matagal ka ng halimaw. Bakit hindi mo na lang tanggapin yun? Anong gagawin ko? Mag-isip ka, Kimberly. Kimberly! Kung hindi mo bubuksan ito, mapipilitan akong kumuha ng susi. Narinig kong umiiyak ka dyan eh. Gusto kitang tulungan. Halos manginig sa takot si Kimberly noon, Miss Ligaya.
lalo na tuwing maririnig niya makatok at pilit na pagbubukas ni Thomas sa doorknob ng banyo. Sa labis niyang pagkalito, isa-isa niyang binuksan ang mga drawers sa tapat ng salamin. Na makita niya ang isang gunting, agad niya itong kinuha. Lakas loob niyang hinawakan ang isang galamay na nagwawala sa kanyang likuran at pigil hiningang ginupit ito. Dahil makunat at matigas ang galamay, halos mapasigaw siya sa sakit. Daman-daman niya ang talas na gunting na gumuguhit sa parte ng kanyang katawan. Ngunit dahil sa ginawa niya, nagalit ang tatlupang galamay at sabay-sabay na umatake. Pinagtulungan siya sa kanyang tigkabilang balikat at leg. Hindi niya napigilan ang pag-iyak sa sakit. Dumanak ang dugo mula sa kanyang mga sugat, Miss Ligaya. Hindi nagtagal, kasabay ng tuluyang pagputol niya sa isang galamay, biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Gulat na gulat at halos hindi makakibo si Thomas na nakikita noon, Miss Ligaya. Dugoan si Kimberly. Hawak ang isang galamay na nagwawala habang ang tatlo pang galamay paulit-ulit na umaatake sa kanyang katawan. Sa eksenang iyon, tumatalsik ang dugo. Umaabot pa sa kinatatayuan ni Thomas. Hindi niya alam ang gagawin. Para bang hindi pa rin tuluyang narirehistro sa utak niya ang kabuuan ng nakikita. Sa huli si Kimberly mismo ang kumilos, Miss Ligaya. Hinawakan niya ang doorknob. Lumuhang tumitig kay Thomas na halatang gulat na gulat bago muling isinarado ang banyo at inilak ang pinto. Si Thomas naman ay naiwan, halos hindi makakurap, parang natigil sa oras. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tuluyan na rin siyang natauhan at naglakas loob na ipasok muli ang susi sa pinto. Nang itulak niya ito pagbukas, wala na si Kimberly. Sa halip nakalapag sa sahig ang sirang exhaust fan. Sa paligid nito, kitang-kita pa ang ilang bakas ng dugo. Sa kabilang banda, si Kimberly ay naghihingalong tumakbo sa gitna ng kagubatan, Miss Ligaya. Pilit niyang kinakalaban ng mga galamay na umaatake sa kanyang likod. Hawak pa rin niya noon ang gunting sa kanyang kamay. Patuloy na pinuputol lang ang isa pa sa mga galamay. Ngunit habang ginagawa niya iyon, mas lalong nagiging masigasig ang dalawa pang natitirang galamay. Paulit-ulit siyang kinakagat at sinusubukang pigilan. Sa bawat hakbang at bawat hampas ng mga ito, nararamdaman ni Kimberly ang matinding pagod. Ngunit kahit ganoon, hindi siya tumitigil, lalo na ang bawat galaw niya ay ang pakikipaglaban sa pagitan ng kanyang sarili at ang bahagi ng katawan na hindi niya ganap na kontrolado, Miss Ligaya. Tigilan niyo na ako! Mawala na kayo! Hindi ko kayo kailangan! Anong ginagawa mo sa sarili mo? Angela, sinusundan mo ba ako? Ang tanong ko ang sagutin mo. Ano bang pakialam mo, ha? Akala mo ba makakaligtas ka oras na maputol mo ang mga galamay mong yan? Kimberly, parte yan ng pagkatao mo. Pag nawala yan, para ka na ring napilayan. Wala akong pakialam. Hindi ko na gustong maging isang halimaw. Hindi ko na gustong maging isang aswang. Hindi ako halimaw. Bakit ngayon mo lang naiisip yan, ha? Ilang buwan ka nang nambibiktima ng mga lalaki dito ng palihim. Inaakit mo sila. Pagkatapos ay pagsasawaan mo ang kanilang laman at dugo kapag wala nang nakakakita. Kung kailan na ilang araw mo nang pinipigilan ang gutom, saka ka pa magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa sarili mo? Bakit ngayon lang? Bakit hindi mo agad yan naisip nung mga oras na buhay pa si Kuya? Sana hindi mo siya napatay. Wala akong oras para dyan, Angela. Ilang beses ko na rin namang ipinaliwanag sa inyo na hindi ako ang pumatay sa kapatid mo. Sino pala? Hindi ko alam. Sinungaling! Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Sinabi ko na hindi ako ang pumatay sa kanya. Pwes, sumama ka sa akin. Sandali. Lumayo ka sa akin. Ano bang gagawin mo sa akin, ha? Anong gagawin mo sa akin, Angela? Hindi ako makakapayag na mabuhay ka ng normal na parang walang nangyari, Kimberly. Kaya bago mo patuloy ang maalis ang mga galamay na yan sa likod mo, dadalhin kita kay nanay. Hindi, Angela, wag ganito. Nanigas ang katawan ni Kimberly nang biglang barilin siya ni Angela ng isang taser, Miss Ligaya. Sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan at sa labis na panghihina, hindi na niya nakayanan na makalaban. Matapos siyang talian ni Angela sa paa at kamay, inilasan ito na parang hayop. Hinila siya hanggang makarating sa tabi ng kalsada, kung saan nakaparada ang luma niyang truck. Agad siyang binuhat ni Angela at isinilid sa loob ng sasakyan. Pagkatapos nagmaneho na ito palayo. Pagdating sa isang maliit na kubo, sinalubong siya ni Nanay Pamela sa pintuan.
Hinila palabas ni Angela si Kimberly at dahil sa biglaang pagkakaalis sa sasakyan at sa kanyang panghihina, bumagsak siya sa maruing lupa. Ang dumi ay agad na dumikit sa kanyang dugo ang katawan, isang pangyayaring matagalan niyang hindi malilimutan, Miss Ligaya. Sa wakas ay nagkita tayong muli. May bagong kinahuhumalingan ngayon si Kimberly Nay. Mukhang sa sobrang pagkagusto niya sa lalaki, handa siyang saktan ng sarili. Kakaiba ka talaga, Kimberly. Hindi ko akalaing sa muli nating pagkikita ay duguan ka na naman. Patayin niyo na lang ako. Yan lang rin naman ang gusto niyong mangyari, hindi ba? Hindi ko gagawin yan hanggat hindi ko naririnig sa bibig mo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni David. Para saan pa? Hindi rin naman kayo maniniwala sa sasabihin ko, hindi ba? Dahil hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo! Pues patayin niyo na lang ako. Kung buong loob niyo na ako ang pumatay kay David, patayin niyo na lang ako. Nang matapos na tong pesting paghihirap ko! Palagay mo ba naman ay papaboran pa kita, iha? Ipasok mo sa loob ang babaeng iyan, Angela! Agad na sumunod noon si Angela, Miss Ligaya. Hinila niya papasok ng kubo ang naghihingalong si Kimberly. Matapos maisandal si Kimberly sa gitnang poste ng kubo, itinali siya doon. Si Nanay Pamela naman ay humarap sa isang malaking banga na puno ng kung ano-anong dahon. Nagtataka naman si Kimberly. Hindi niya nagawa ang mangusisa pa dahil sa labis na panghihina ng kanyang katawan. Ang alam na lamang niya, inutusan ng matanda si Angela na kumuha ng panggatong na agad namang sinunod ng babae. Naiwan si Kimberly kasama ang matanda. Ngunit dahil hindi ito umiimik, pinili niyang pumikit at ipahinga ang sandali at ang sarili para makabawi ng lakas. Ngunit sa kabila ng pagpapahinga, Miss Ligaya, bigla siyang napasigaw ng isang mainit na bagay ang bumuhos sa kanyang likuran. Anong ginagawa niyo sa akin, Nanay Pamela? Hindi ba't gusto mong alisin ang mga galamay na ito? Hayaan mong tulungan kita. Hindi yan makakatulong sa akin. Lalo mo lang silang ginagalit. Huwag kang mag-alala. Mapapagod din ang mga iyan sa pag-atake sa iyo oras na wala ka ng buhay. Bakit pa ginagawa niya sa akin to? Bakit hindi niyo magawang maniwala na hindi ko pinatay si David? Alam mo ang sagot sa katanungang mong yan, Kimberly. Hindi ko alam. Wala akong alam. Sa totoo lang, litong-lito na ako. Hindi ko akalain ang mga taong itinuring kong pamilya ang siyang unang hindi maniniwala sa akin. Nanay Pamela, pinalaki niyo ako. Noong kinupkup niyo ako, tinuring niyo akong parang tunay niyong anak. Pero bakit? Bakit ganito? Dahil lang ba talaga ito sa amin ni David? Hindi ko akalain na talagang makakalimutan mo ang lahat, Kimberly. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ka ba nagtataka, Kimberly? Po, Hindi ka ba nagtataka kung paano ka naging isang aswang? hindi ho ba dahil ito mismong lahi ko? Dahil anak ako ng mga aswang kaya nila ako inabando na noon. Sana nga ay sadyang anak ka lang ng isang aswang kung iyon ang rason. Baka mabawasan pa ang galit ko sa'yo dahil hindi mo sinadyang piliin ang ganyang lahi. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan, Nanay Pamela. Noong araw na nalaman ko ang relasyon niyo ni David, sinabi ko sa iyong hindi ko gusto ang ginagawa niyo dahil pinalaki ko kayong magkasama at para na kitang anak. Pero anong ginawa mo? Nagalit ka. Nagrebelde ka sa akin. Nakipagkasundo ka sa mga nahuli naming aswang at hinayaan mong isalin nila sa iyo ang kanilang lahi. Ano? Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko. Bakit, Kimberly? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako pinagtangkaang patayin? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako kinalaban para lamang tuluyang magkasama kayong dalawa ni David? Hindi totoo yan, Nanay Pamela. Hindi ko magagawa yan sa inyo. Hayop ka, Kimberly. Kung sana lang ay hindi ko naisip noon ang pagmamalasakit ko sa iyo. Sana ay pinatay na kita noon pa lang.
Hindi ka sana nakatakas para patayin si David. Hindi yan ang nangyari, nanay. Hindi totoo yan. Nang sinabi ninyong hindi nyo kami tanggap ni David, handa akong tanggapin yon. Isang gabi lang ang iniling ko para makasama siya sa uling pagkakataon. Pagkatapos nun ako mismong lalayo sa inyong pamilya. Pero isang gabi nagising na lamang akong wala sa sarili. Kumakain ng sariwang laman. Tama nga si Angela. Talagang pinaniniwalaan mo ang sarili mo na wala kang kasalanan. Dahil yun ang totoo, Nanay Pamela. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako, ha? Nagawa-gawa ko lamang ang lahat ng sinabi ko sa'yo? Hindi ko ho alam kung saan yun nakuha ang kwentong niya, Nanay. Pero hindi ho yan totoo. Manahimik ka! Imposible ang sinasabi mo. Lalo na't hindi ka naman anak ng isang aswang. Kung oo, hindi kita ampunin. Isa akong manunugis. Kilala ko ang nagbabalat kayong aswang. Hindi mo ako maloloko sa loob ng ilang taon. Pero... Nanay, may tao sa labas. Sino? Ang lalaking kasama ni Kimberly. Busalan mo siya. Ako ang haharap sa lalaking yan. Sige ho, Nanay. Hindi. Thomas... Tumahimik ka lang, Kimberly. Palagay mo ba may pinagkaiba ang kapalaran mo kung si Thomas ang makakakuha sa'yo? Baka nakakalimutan mo kung ano ang nalaman niya ngayon. Malamang gusto ka rin niyang patayin. Kaya kanya hinahanap. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin, mga iho. May napansin ho ba kayong dugang babae dito? Dugo ang babae? Aba, wala naman. Bakit niyo ba natanong? Nawawala ho ang asawa ko. May sugat ho siya nang tumakas siya sa amin. Sinundan lang namin ang dugo niya sa daan. At dito ho kami dinala sa kubo niyo. Nako, nagkakamali kayo iho. Walang dugo ang babae dito. At kung meron man, hindi ko naman patutuloyin sa aking munting kubo. Alam niyo naman ako, matanda na. Hindi ko na rin kayang madawit sa gulo. Ganun ho ba? Bakit ho may bahid ng dugo sa pintuan ng truck na yan? Sa inyo ho ba yan? Nako, hindi sa amin yan. Nakiparada lang siguro sa tapat ng kubo namin. Namin? May kasama ho ba kayo dito? Ang anak ko lang. Bakit? Pwede ho ba namin siyang makausap? Nako, pasensya na. Malalim na kasi ang gabi. Tulog na si Angela. Nanay, hindi ko ho kayo gustong takutin, pero kung nasa loob ho ng bahay ninyo si Kimberly, mali ho na tinutulungan niyo siya. Delikado ho siya at pwede niya kayong saktan. Ganon ba? Pero wala ho talaga dito ang hinahanap ninyo. Pasensya na. Sige po, nanay. Kung may mapapansin po kayong babaeng medyo kulot ang buhok, balingkinita ng katawan, at mas mababa lang sa akin ng ilang dangkal, pakitawagan na lang po ang numerong ito. Sige. Nakita mo na? Mukhang hindi na lang kami ang gustong pumatay sa'yo, Kimberly. Hay nako. Kapag minamalas ka nga naman talaga. Tahimik na lamang daw tumulo ang mga luha sa mata ni Kimberly noon, Miss Ligaya. Hindi niya inakala na hantong sa ganoong sitwasyon ang simpleng pagdagap niya sa isang kasunduan sa isang bilyonaryong lalaki. Ang akala niyang pagkakataon para makapamuhay ng normal ay bigla pala magiging daan para mapunta siya sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay niya. Hindi lamang dahil sa gutom na kailangan niyang tiisin, kundi pati na rin sa muling pagbalik ng kagustuhan niya maging normal na tao. Isang bagay na akala niya ay tuluyan na niyang natanggap na hindi na mangyayari. Pagpasok na matanda, inis nitong ikinandado ang pinto. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Angela sa pagiging pabaya nito. Habang nagtatalo ang dalawa, si Kimberly naman ay unti-unti nang nakakaramdam ng matinding pag-init ng kanyang katawan. Bigla ring gumalaw ang kanyang mga mata na para bang may hinahanap na amoy sa paligid. Isang amoy na hindi niya kayang baliwalain. Ayon kay Kimberly, Miss Ligaya, hindi raw siya nagkakamali noon. Sumusuot sa kanyang ilong ang amoy ng dugo, sariwa at nakakatakam. Sa kasabikan niyang matikman iyon, maling kumilos ang kanyang mga galamay na puno ng sugat. Unti-unti nitong pinaghihila ang tali sa kanyang katawan. Nang tuluyan na niyang makalas ang pagkakagapo, saka lamang natauhan sina Nanay Pamela at Angela.
Agad nilang hinarang si Kimberly at sinubukang hulihin muli. Ngunit masyado na siyang nagmamadali sa mga oras na yon. Nang mailagan niya ang mga atake ng mag-ina, agad siyang tumakbo palabas upang sundan ang amoy. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, bigla siyang napahinto sa pagtakbo nang makita si Thomas doon. Nakatayo ito, may laslas ng kutsilyo sa kanyang palad. Sa tabi niya ay si Kuya Anthony. May hawak na baril at nakatutok iyon kay Kimberly. Kimberly, Thomas, anong ginagawa mo dito? gusto kitang makausap. Para saan pa? Ilang araw na kitang kasama, Kimberly. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi mo na kailangang malaman pa. At mas lalong hindi mo na dapat ginawa to. Gusto mo ba talagang mapahamak? Gusto kong malinawan Malinawan sa ano? kung bakit hindi mo ako sinasaktan. Kung isa ka palang... Aswang? Thomas, hindi mo alam kung anong klaseng pagtitiis ang ginawa ko. Tapos ngayon ipapain mo pa mismo ang sarili mo sa akin? Kimberly, gusto lang kitang tulungan. Tulungan? Paano? Hindi ba hindi ka nga naniniwala sa mga aswang? Hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit naandito ka sa lugar namin, Kimberly. Pero hindi kami masamang tao para husgahan kahit sino. Kahit isang aswang? Kahit ano ka pa. Hindi ka naman tatagal lang ilang araw para magtiis lang kagaya ng sinasabi mo. Kung wala kang kahit katiti na kabutihan sa puso mo, Kimberly. Hindi ba? Ngayon, gusto lang malinawan ng kapatid ko. Gusto kanyang tulungan. Hindi niyo ako matutulungan. Paano ka naman nakakasiguro? Ni minsan ba, hindi mo nasubukan? Sandaling natahimik daw noon si Kimberly sa tanong ni Thomas. Bigla raw kasing sumagi sa isip niya si David, ang taong nagturo sa kanya na maaari pa rin niyang piliin ang maging tao. Ngunit sa puntong iyon, Miss Ligaya, sinabi ni Kimberly na tila tinanggap na rin niyang wala na siyang pag-asa. Ang ilang araw niyang pagtitiis ay lalo lamang daw nagpapaalala sa gutom na nararamdaman niya. At kapag tuluyan siyang nagpadala sa gutom na iyon, ikinatatakot niyang makagawa ng bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Isang bagay na ayon sa kanya ay tuluyan na siyang magtutulak para maging isang ganap na aswang at hindi niya na magagawang kontrolin pa ang kanyang sarili kailanman. Umalis na kayo. Sumama ka sa akin. Hahanap tayo ng pwedeng makatulong sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ko alam. Pero gusto kitang tulungan. Pwede akong humingi ng tulong sa asawa ko. Alam kong may kakilala siyang magaling na albularyo. Pwede niyong subukan kung makakatulong siya sa inyo. Please, Kimberly. Hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong samahan kang humanap ng paraan. Bakit mo ba ginagawa to? Dahil ngayon ko lang naintindihan ang sinabi mo sa akin. Na ang pagtanggap mo sa alok kong magpanggap tayo mag-asawa ay naging pagkakataon mo para mabuhay na parang normal. Gusto mo maging tao, hindi ba? Kaya pinipigilan mo ang uhaw mo. Kaya kapag nasa labas tayo, pinapasuot mo sa akin ang kwintas para makatulong yun sa'yo na hindi makasakit ng iba. Pero muntik na kitang masaktan. Alam mo ba yun, Thomas? Pero hindi mo naman ginawa, hindi ba? Pinigilan mo ang sarili mo, Kimberly. Sa ilang araw natin magkasama, sigurado akong ilang beses mo nang ginawa yun. Kaya kong tiisin ng ilang araw, Thomas. Pero kung sasobra pa doon, hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa akin. Subukan lang natin. Hindi naman kita iiwan, Kimberly. Hindi ganun kadali yan, Thomas. Kuya Anthony, hindi niyo ba naiintindihan? Isang aswang ang kausap niyo ngayon. Bakit kailangan niyo pang bumalik para hanapin ako? Basta ang alam ko lang, nung makita ko ang itsura ng banyo ng kwarto ni Thomas, alam kong totoo ang sinasabi niya na may kakaibang nangyayari sa iyo. Nandito ako para tumulong sa kapatid ko. At kung ano man ang maging desisyon niya, alam kong napag-isipan niya na yon. Pero mali. Pinapahamak niyo lang ang sarili niyo. Hayaan mong ako magdesisyon para dyan, Kimberly. Alam ko naman kung ano ang kaya kong harapin at kung ano ang hindi. Alam ko rin na hindi pa naman tayo lubos na magkakilala. Pero sana kahit papaano ay nagkaroon ka ng rason para magtiwala sa akin. Thomas, huwag kayong lalapit sa kanya. Sandali! Bakit may mga hawak kayong armas? Mga manunugis kami at binabalaan namin kayo na lumayo kayo sa kanya. Kayo? Mga manunugis kayo? Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa matandang yan, Thomas. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito. Kami nang bahala sa aswang. Mas alam namin kung paano siya papatayin.
Gusto niyo siyang patayin? Oo, iyan naman ang trabaho namin. At kayo, hindi magandang bumalik kayo dito na may hawak na baril sa lugar na ito. Hindi naman kayo katulad naming mga manunugis. Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa inyong mansyon at kami na ang bahala sa aswang na ito. Hindi ho kami nandito para patayin si Kimberly. Para saan pala? Nandito kami para tulungan siya. Kalokohan! Ano namang magagawa ng mga normal na taong katulad nyo para maalis ang sumpa ng isang aswang? Lahat ng pwedeng gawin. Gagawin ko para matulungan lang si Kimberly. Hindi nyo kilala ang pinagtatanggol nyo. Marami nang nabiktima si Kimberly. Hindi lang ikaw, Thomas. Hindi kagaya mo ang iba niyang biktima. Walang konsensya niyang pinatay sila. Hindi ibig sabihin na hanggang ngayon ay ligtas ka, ay habang buhay ka ng ligtas. Kapag dumating ang gutom at hindi na napigilan ni Kimberly ang sarili niya, hindi ka rin siniswerte, Thomas. Hindi palaging babalik ang isang Kimberly na nakokonsensya sa ginawa niya. Totoo ang sinasabi nila, Thomas. Kaya mas mabuti pang umuwi na kayo. Pasensya na. Hindi ko matatapos ang ating kasunduan. Gusto kitang tulungan pero hanggang dito na lang ito. Umalis ka na. Thomas, halika na. Tutulungan na lang kitang magpaliwanag kay Dad. Tama na ito. Alam mo naniniwala ka na hindi ka kayang saktan ni Kimberly. Pero totoo ang sinasabi nila. Hindi ibig sabihin na nagawa niyang pigilan ang gutom niya ngayon. Ay magagawa niya yon palagi. Ayoko rin mapahamak ka. Pilit na raw hinila ni Anthony ang kapatid niya noon, Miss Ligaya. Ramdam na ramdam raw niya ang tensyon sa mga sandaling iyon. Si Thomas naman ay halos hindi magawang talikuran si Kimberly. Gustong-gusto daw niyang hilahin ang babae at isama sa kanya. Ngunit kitang-kita rin niya ang pinal na desisyon nito, ang hindi sumama. Sa huli wala na rin daw siyang nagawa kundi ang tumalikod at iwan si Kimberly doon. Sa kabilang banda, hinarap naman ni Kimberly ang mag-ina. Hindi niya gustong makauwi sa sakita ng mga mangyayari, ngunit malakas ang kutob niya na hindi siya tatantanan ng mga ito hanggat hindi nare-resolba ang tungkol sa pagkamatay ni David. Kaya naman siya na mismo ang nagsimula ang magsalita. Nasa inyo na kung papatayin pa rin ninyo ako pagkatapos sa mga sasabihin ko ngayon. Sa totoo lang wala na akong pakialam. Pagod na rin akong lumaban. Ang lumaban at pilitin ang sarili kong tanggapin na isa akong aswang. Kaya naman ay pilitin ang sarili ko na kaya ko pang maging normal. Umuulit ka lang yan. Ang sinasabi mo tungkol sa pagkamatay ni Kuya. Pasensya na, Kimberly. Pero hindi na kailangan pang masayang oras para dyan. Hindi. Bago niyo ako tuluyang patayin, gusto ko munang liwanagin kung anong totoo. At ano naman yon, Iha? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talaga nangyari noon. Alam ko lang na may mga kwento at may mga ebidensya rin. Pero hindi ko lang pinapansin dahil mahirap tanggapin. Hindi kita maunawaan, Kimberly. Linawin mo mga sinasabi mo. Si David, siyang nagturo sa akin kung paano pigilan ang gutom at uhaw. Tinuruan niya akong mabuhay muli ng normal. Pero isang gabi, nawala ako sa sarili ko. Gutom na gutom ako noon. At hindi ko na alam kung paano pipigilan ang sarili ko. Si David umalis at sinabi niyang tatawagin niya kayo. Pero hindi na ako nakapaghintay. Kailangan ko nang makakain. At doon na buong plano ko. Pupuntahan ko kayo para gamitin ang galit ko at maibsan ang uhaw at gutom ko. Pero hindi ko tinuloy. Dahil ako at si Angela, nagtalo kami noon. Dahil hindi ko agad sinabi sa iyo na isa akong aswang. At may kinakaharap akong problema. Sinusolo ko lahat hanggang sa dumating ang mga kasama ninyong manunugis. Gusto nila akong patayin. At ipinagtanggol mo ako, Angela. Ngayon, paano nila nalaman na isa akong aswang? Anong gusto mong palabasin, ha? Nanay, Angela, ayokong sabihin ito. Pero palagay ko, nalaman ng mga kasama ninyo ang tungkol sa akin. At ginamit nila si David para gawing pain at mahuli ako. Gumagawa ka lang ng kwento, Iha. Hindi kayang gawin yan sa akin ng aking mga kasamahan. Pero itinago ninyo ang isang aswang, Nanay Pamela. Malinaw na pagiging traitor yan sa grupo ninyo. Alam din nilang tungkol sa relasyon namin ni David. Alam nilang kahinaan ko. At may tinatago rin sila sa akin. Nung dumating ako doon, wakwak ang tiyan niya. Nakalabas sa mga lamang loob. Para bang sinasadyang akitin ako at palabasin akong pumatay sa kanya.
para manipulahin ang katotohanan. Gusto nilang ikaw mismo, nanay, ang makapatay sa iyong alagang aswang. Nanay, ayaw kong maniwala kay Kimberly. Pero posible na ito ang dahilan kung bakit tayo ang pinadala nila rito ng sabay-sabay. Sinasadya nilang tayo ang humarap kay Kimberly para patayin natin siya at para mabura ang lahat ng kanilang ginawa kay Kuya David. Pero imposible, Angela. Hindi ako lolokohin ng aking mga kasamahan. Pero yan ang ginawa ninyo sa kanya, nanay. At nagpapasalamat ako na kahit nalaman niyo noon ang lahi ko, hindi niyo pa rin sinabi sa lahat. Pinili niyo pa rin akong tulungan. Pero kung alam ko lang na ang magiging kapalit ay ang buhay ni David, hindi ko hahayaang gawin niyo yun, nanay. Diyos ko, ang anak ko. Anong ginawa nila sa anak ko? Mahigpit na yakap daw ang ibinigay ni Angela kay Kimberly. Ngunit natili raw sa kanyang pwesto si Kimberly. Pinanood ang mag-ina at sa huli ay inayaan silang magdesisyon sa kahahantungan ng kanilang buhay. Sa huli, Miss Ligaya, nagpa siyang umalis na lamang si Nanay Pamela at si Angela. Naiwan si Kimberly sa gitna ng kagubatan. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay. Nakatayo lamang siya doon. Nakatingin sa lupa at sandaling blanko ang isip. Wala rin daw siyang nahanap na sagot para sa sarili sa puntong iyon. Pag-uwi niya sa tinutuluyang maliit na kubo, muli niyang ikinulong ang sarili. Umaasa siya na kahit papaano ay mabawasan ang lahat ng kalungkutan na bitbit niya, Miss Ligaya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang daw nalugmok si Kimberly sa kalungkutan. Sino ba namang istorbo na to? Kimberly! Thomas? Kimberly, si Thomas to. Pwede ba kitang makausap? Sandali. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Para saan? Hindi ba tapos ang pag-uusap natin nung huli tayo nagkita? O baka nagbagong isip mo? Gusto mo na akong patayin? Hindi. Ano ka ba? Hindi ko magagawa yan sa'yo. Sige, tuloy ka. Seryoso, Thomas. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Gusto kong linawin. Handa akong tumulong. Totoo yun. Pinunta namin ni Kuya kahapon ang albularyong kakilala ng asawa niya. At handa siyang tulungan ka. Ano namang magagawa ng albularyo? Riritualan ako para mawalang pagiging aswang ko. Thomas, hindi ako basta sinapian lang o sinumpa. Pinanganak akong ganito. Oras na alisin nila sa katawan ko ang sumpa gamit ang ritual. Ikaw, mamatay ko yun. Hindi. Iba ang paraan ng manggagamot na ito. Hindi kanya riritualan. Bibigyan kanya ng orasyon at mga paraan para mapigilan ang gutom at uhaw sa dugo ng tao. Tuturuan ka niyang maging normal, Kimberly. Imposible yan, Thomas. Subukan mo lang. Kaysa naman magkulong ka na lang dito sa bahay mo. Hindi ako nagkukulong. Kimberly, alam kong hindi pa ganun kalalim ang pinagsamahan natin. Pero tingnan mo naman ang lugar mo. Kahit bata, mahuhulaan na ilang araw ka nang hindi lumalabas sa silid na ito. Mas ligtas ang manatili lang ako sa loob. Malayo sa mga tao. Hindi mo naman pwedeng gawin na lang yan habang buhay, Kimberly. Alam ko. At wala naman akong balak mabuhay ng ganyan katagal. So, ganito ka na lang? Bakit ka masyadong concerned? Natatakot ka ba na baka balikan kita at patayin? Natatakot ka ba na may maulit na katulad ko dito sa baryo nyo? Hindi yan ang rason ko. Kung ganun, ano yun? Alam kong ilang araw pa lang tayo nagkasama, Kimberly. Pero ikaw pa lang ang babaeng nakasama ko na nagparamdam sa akin ng iba't ibang emosyon. Ano bang pinagsasabi mo, Thomas? Kimberly, palagay ko, gusto kita. Ha? Ang sabi ko, gusto. Narinig ko ang ibig mong sabihin. Sigurado ka ba? Oo naman. Sandali lang. O bakit? May nasabi ba akong mali? Masyado bang mabilis? Hindi naman kita minamadali. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Alam ko. Hindi lang ako makapaniwala. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali, Thomas? Kasi hindi naman ako normal na babae. Bukod pa doon. Isa akong aswang. Kaya ano nangyayari sa'yo? Siguro ay tamang sinabi ni Kuya Ryan. Mukhang mas nakakasundo ko nga ang mga taong kagaya mo. Yung madalas hindi kabilang sa kahit saan. At palagay ko, ikaw na nga yun, Kimberly. So paano? Wag mong sabihin na alukin mo na ako na magpakasal para hindi ka na makagalitan pa ng dad mo. Hindi.
Inamin ko na sa kanya ang tungkol sa pagkukunwari natin. Ano nangyari? Ang totoo niyan, nagulat din siya nang sabihin ko. Alam naman niya na ang totoo. Inaantay lang daw niya na magsabi ako ng buong katotohanan. Talaga? Eh di mabuti. Congratulations sa'yo. Ikaw na talagang CEO ngayon. Salamat. Kimberly, gaya ng sabi ko, hindi kita mamadaliin. Gusto kitang ligawan ng maayos at sasamahan kita sa pagpapagamot mo. Makatatanggi pa ba ako niyan? Masayang ngiti daw ang pinakita nila noon sa isa't isa, Miss Ligaya. At gaya ang pangako ni Thomas, sinamahan niya si Kimberly sa pagpapagamot. Hindi raw naging madali iyon para kay Kimberly lalo na tuwing umaatake ang kanyang gutom. Ngunit nakatulong ang kwintas si Thomas para pakalmahin siya, bagay na hindi niya inakala na mangyayari. Ngayon 5 taon na halos ang nakakalipas at naghahanda na si Kimberly at Thomas sa kanilang nalalapit na kasal. Ako po ang maid of honor. Nakilala ko si Kimberly dahil siya ang asawa ng aking boss. Mapagkumbaba siya, mabait at sobrang down to earth. Kaya naman ang aming simpleng pag-uusap sa opisina ay nauwi sa pagkakaibigan. Ngayon rin Mas Ligaya ay muling nagkakaayos sina Angela at Nanay Pamela na siyang magiging pamilya ni Kimberly at maghahatid sa kanya sa altar. Sabi nila naroon man ang kagustuhan nilang ipaghiganti ang sinapit ni David, pinili nilang talikuran na lang ang pagiging manunugis at sa halip ay mabuhay ng normal. Gusto ko rin po linawin na ang kwentong ito ay binahagi sa akin na may pahintulot ni Kimberly at Thomas. Hanggang dito na lamang po, Miss Ligaya. Sana po ay mapili niyo ang confession na ito at maraming salamat po sa pakikinig. Napakaganda ng kwentong ibinahagi sa atin ngayon ni Athena. Marami tayong natutunan mula sa karanasan ni Kimberly. Kung paano ang pagtitiis, pagpipigil sa sarili at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gabay at suporta sa mga panahon ng panganib. Mahalaga ring tandaan na kahit gaano man kadilim ang ating dinaranas, may mga pagkakataon pa rin para sa pagbabago at muling pagsisimula. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat na nakinig sa confession na ito. Sana ang kwentong ito ay magsilbing inspirasyon at paalala sa atin na maging maingat, mapagmatsyag at bukas sa pangunawa sa kakaibang karanasan ng iba. At syempre, ang pinakamainit kong pagbati kay Kimberly at Thomas sa nalalapit nilang kasal. Naway maging puno ng pagmamahalan, pag-unawa at kasiyahan ng kanilang bagong yugto ng buhay. Para naman sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo din ang mga susunod na upload namin dito sa aming channel. Bisitahin po din po ninyo ang aming mga kapatid na channel, lalong-lalo na ang Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming magbabahagi ng mga kakaiba at makahulugang kwento ng puno ng aral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po at ako po ang inyong lingkod, Miss Ligaya.